Samantala, bukod sa Metro Manila, iimbestigahan na rin ng binuong panel ng Ombudsman ng flood control project sa buong bansa. Ang problema nga lang daw ng Ombudsman, kulang sila sa tauhan at pasilidad. May unang balita si Bernadette Reyes. Pinalawig na ng Ombudsman ang panel na mag-iimbestiga sa mga flood control projects na hindi na lang sa Metro Manila. Entire Philippines na pinaiimbestigahan niya yung mga flood control projects. Hindi pa kasama ang gasto sa investigasyong yan sa hinihinging 6.39 billion pesos na budget ng Ombudsman para sa susunod na taon. Tinapat din ito ang Committee on Appropriations na kulang sila ng mga tauhan at pasilidad, lalo't may 700 pang nakabinbin na fact-finding cases sa Ombudsman. Medyo cramped kami sa office. The more manpower, mas speed up ang investigation, preliminary fact-finding, field investigation, and everything. Ang gusto nating mangyari, kung ano man yung mga kaso at kung ano man yung mga rekomendasyon na ipapasa ng independent commission na ito sa Office of the Ombudsman ay mabilis po nila na maaaksyonan. Bukod sa pagkakaroon ng mga karagdagang empleyado, mga abogado at bagong gusali, nais ng Office of the Ombudsman na magkaroon ng budget para sa isang cybercrime laboratory na makatutulong sa kanilang mga investigasyon. Hindi pa masabi ng Ombudsman kung may mga opisyal na masususpinde kaugnay ng flood control projects. Nagsumiti na sa Ombudsman ng unang batch ng mga ebidensya ang Commission on Audit at ang Department of Public Works and Highways kaugnay ng mga umano'y maanumalyang flood control projects. Meron po kasing period yun na pwedeng buksan, which is actually 3 to 10 years. So it can be opened anytime. Kabilang sa natukoy na ghost projects ang isang proyekto ng Wawaw Builders na nagkakahalaga ng 151 million pesos. May ebidensya rin ng COA laban sa contractor na St. Timothy Construction Company para sa dalawang ghost flood control project na may halagang 135 million pesos. Nakitaan din ng ebidensya na ghost project ang 55.7 million contract ng Sims Construction Trading na pinuntahan ng Pangulo sa Baliwag, Bulacan. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News.